Ang bukasyon sa pagpapari ay hindi isang desisyong nabuo lamang sa isang araw. Ito ay isang paanyaya ng Diyos na unti-unting naririnig sa mga simpleng paglilingkod at sa tahimik na panalangin. Siguro ang naramdaman ko yung unang pagtawag sa akin sa bukasyon ng pagpapare ay mula nung nagsimula ako naglingkod dito sa dambana ng Birhen ng Aranzazu. Tatandaan ko pa noon, iniimbitahan lang ako nung ilang mga kaibigan ko, mga kasamahan ko dito sa lugar na magsakristan. Noong una ayoko pa kasi parang ubos sa oras, imbis na nasa bahay, naglalaro, inaangganyo nila ako maglingkod sa simbahan. So eventually, pinagbigyan ko yung imbitasyon na nagtagal, yung mga nag-imbita sa akin, sila yung nawala, hanggang ako yung naiwan na naglingkod sa simbahan. And unknowingly, ito yung unti-unting nag-engganyo sa akin na ma-discover ang buhay ng paglilingkod sa Diyos. Kumbaga sa akin, kahit yung mga lolo't lola ko active sa simbahan, sila mga iba't ibang ministries. Ako personally, hindi ko pa siya nakikita noon as part of my life. Pero habang tumatagal ako sa pagiging isang sakristan, nakakasalamuha yung mga iba-ibang naglilingkod, nakakasalamuha ang mga paring na-assign dito sa parokya, ay doon ko nararamdaman yung kakaibang pagtawag na maglingkod sa dambana ng Diyos, hindi lang bilang isang sakristan, kundi mas iangat ito sa isang level na hindi ko akalaing mararating ko sa kasalukuyan. Kaya sa totoo lang, hindi siya bahagi ng buhay ko at the start, but it is something na lumabas sa pakikitungo sa Diyos, sa pamamagitan ng mga taong ipinadala niya sa akin at tumulong sa akin mahubog para maging kung sino ako ngayon na tinatawag maging isang pari ni Kristo. One of the most difficult thing na ginawa ko, may kinalaman sa aking vocation. Kasi nung unang time na itinry ko mag-apply sa seminaryo ay hesitant ako kasi alam kong hindi papayag ang family, ang parents ko. Dahil during those times, iba ang plano para sa akin ng family. So para sa kanila noon, parang hindi na nakikitang something secure ang pagpapare. Hindi siya something na magbibigay sa akin ng magandang hinaharap dahil nakikita naman at alam ng mga magulang ko siguro noon na mahirap ang buhay ng isang pare. Maraming pinagdadaanan, maraming pagsubok. So, para sa kanila, preference nila na magkaroon ako ng ibang profession noon. So, eventually, yung initial plan ko na sana after high school, hindi ako nag-push through doon sa plano mag-apply sa seminary. At mas binili ko na pumili muna ng ibang landas, ibang profesyon na siyang magiging buhay ko sa hinaharap. Ang pagpasok sa seminaryo ay isang proseso ng masusing paghahanda. May mga pagsusulit, panayam, pero higit sa lahat, ang pagpasok sa seminaryo ay isang paglalakbay ng pagtitiwala sa Diyos. Actually, it's a very difficult process paano ko naka-arrive sa pag-a-apply at para makapasok sa seminaryo. Mahabang proseso siya ng pananalangin, paggabay at mahabang proseso ng pagninilay. Siyempre, isa sa mga nakatulong sa akin dyan noon yung parish priest natin formerly, si Father Larry Paz. Out of the blue, naalala ko, kasi medyo active-active ako noon during his time, nagtanong siya kung may interest daw ba akong magpare. Kasi alala ko, balak niya akong ipasok sa isang religious congregation dahil kilala niya yung rektor at matutulungan niya daw ako. At nakikita daw niya dati na parang doon ako tumutungo. Pero during those time na tinanong niya ako, hindi pa ako sobrang decided. Kasi sabi ko parang lumipas na yung time, lumipas na yung opportunity yung ibinigay sa akin previously nung gagraduate ako ng high school na pumasok na seminary. At ang sabi ko nga, para mas gusto ko na lang maglingkod sa simbahan bilang isang sakristan o parte ng isang ministry at makukontento naman na ako doon. Pero hindi siya nagsawang kakamustahin ako, binibigyan ng gabay, paano ipagdarasal, ano yung mga panuntunan na pwede kong pagnilayan para makita kung para sa paglilingkod ako sa pagpapare. Bukod kay Father Larry, isa pa nakatulong sa akin na mag-discern si Father Mark Ramos na before, siya ang president namin dito sa MOAS bilang isang sakristan. At isa siya sa mga napagkatiwalaan ko noon nung nagninilay ako. And eventually, sa tulong nilang dalawa, primarily, ay doon ako nakapag-decide
mag-apply. Though kahit nag-apply naman ako, hindi pa rin madali kasi para sa edad ko noon, hindi basta-basta tinatanggap yung medyo late sa edad pumasok sa seminaryo kasi maraming challenges. Mahirapang mag-adjust sa mga mas bata, baka mahirapang sumunod, mahirapang makisama. Pero nevertheless, naglakas loob ako. Nag-apply ako sa 2 seminary, sa San Carlos and sa Immaculate Conception Seminary sa Bulacan. And sa awa ng Diyos ay tinanggap ako. Though dapat hindi sila tatanggap as someone nung nasa edad ko noon sa Bulacan, pero tinanggap ako ng seminaryo at napakalaking biyaya sa akin nito. At hindi ko malilimutan yung araw na inatid ako June 8, 2014 sa seminaryo kasama ang mga ilang members ng PPC, kasama ang kura paroko, kasama ang ilang sakristan, mga kaibigan. Napakagandang unang hakbang ng pagpasok sa seminaryo na alam ko na sa kabila ng kahirapan, yung challenges na pinagdaanan ko nung ako'y papasok sa seminaryo, naramdaman kong maraming nakaakibat, maraming umaalalay at maraming sumasama sa aking paglalakbay. Kaya napaka-meaningful sa akin ng proseso na ito nung paghahanda ko para makapasok sa seminaryo. Kung meron mang isang bagay na talagang magpapatibay, hindi lang sa akin, kundi para kahit kaninong bakasyon, yung kahalagahan ng buhay panalangin. Parang sinasabi ng mga tao, totoo naman, puro dasal lang seminarista, puro aral, pero kahit parang minsan, parang biro, mahirap yan, hindi pwedeng hindi tanggalin o hindi pwedeng tanggalin ang buhay panalangin para sa nagninilay sa buhay ng pagpapare. Kasi itong isang pamamaraan ko bilang isang nagninilay para maging isang pare na makausap at makaugnayan yung Panginoong tumawag sa akin sa bukasyon na ito. Mahirap magkaroon ng bukasyon kung hindi mo kilala yung mismong tumawag sa iyo, kung hindi malalim yung pagmamahal mo sa tumawag sa iyo. Kaya siya ang naging sentro o unang-unang pinagmumulan ng lakas ng aking pagtahak sa buhay seminaryo. At kaya kahit ito'y sa labas ng seminaryo, tuwing kami uuwi, magbabakasyon, lagi nga sinasabi sa amin, unang-unang huwag kakalimutan ang panalangin. Dahil kahit nagbabakasyon kami, hindi nagbabakasyon ng bukasyon. Patuloy mananalangin, patuloy kikilalanin at patuloy na ilalapit ang sarili sa Diyos na tumawag sa akin. Kaya siguro kung hindi lumalim yung buhay panalangin ko, though admittedly kasi before seminary, hindi naman ganun kalalim ang aking buhay panalangin. Nagseserve ako sa parokya, sa Kristan ako, pero more of mechanical minsan, hindi pa ganun kalalim. Pero nung habang ako'y humahakbang, pasulong sa seminaryo, lumilipas sa mga taon, mas nakikilala ko yung tumawag sa akin sa pamamagitan ng panalangin, mas lumalim yung paninindigan kong sumunod sa bukasyon na pinili ko. Mas lumalim yung pagtingin ko doon sa bukasyon ng pagpapari na niyakap ko. Kaya nalaking bagay na ang buhay panalangin ay naging bahagi ng pagtahak ko sa buhay sa seminaryo. Parang walang seminaristang magsasabi na wala silang pinagdaan ng hirap sa loob ng seminaryo. Napakadaming challenges kasi hinuhubog ka sa iba't ibang aspeto para maging buong pari ka. Sa academics man yan, sa spiritual life, sa pakikipumuhay sa iba't ibang tao, o kaya naman yung pagsunod. Para sa isa sa akin nang galing sa labas, nakapag-aral sa kolehiyo sa labas, nakapagtrabaho, ang hirap na susunod ka sa mas matanda, sa mas bata sa iyo. Nanggaling ka sa isang mundo na meron ka ng sariling rules sa buhay mo, may sarili kang panuntunan na ginagawa, babalik ka ulit sa pagsunod. Mahirap makibamuhay sa iba't ibang ugali, sa iba't ibang klase ng tao na alam na ikaw ay mas nakakatanda, alam na ikaw ang mas ahead, mas mataas ang ine-expect sa iyo. So, onting pagkakamali, onting pagkadapa, naha-highlight, nabibigyan ng diin. Dahil dapat ako nagsisilbing halimbawa sa mga nakakabata sa akin. And at the same time, pakikitungo sa kapwa, iba-ibang probinsya pinanggalingan namin, iba-ibang kultura, iba-ibang paniniwala, iba-ibang values na dala-dala. So, papakisamahan mo yung iba't ibang values na ito. At syempre, yung wisdom ng obedience na laging tinuturo sa amin sa seminaryo. Minsan, may mga papagawa sa amin o may sasabihin sa amin na ang hirap ipaliwanag o ang hirap intindihin kung bakit pinapagawa sa amin.
Pero nevertheless, kailangan mong sundin. Kahit minsan ang bigat sa kalooban. Kasi bakit? Hindi naman kasi ginagawa namin o pinapagawa sa amin ng mga bagay na to para lang kami pahirapan, para lamang kami ay subukin, kundi ito ay isang pamamaraan para kami linangin, para maging isang mabuti at banal na pari sa hinaharap. Kaya sa kabila naman ng mga mabibigat na pagsubok na ito, kailangan suungin, kailangan pagdaanan. Kasi mas matitindi ang haharaping pagsubok pag ikay naging pari na. Kaparanggot pa lang na nararanasan sa seminaryo, ano maaring maranasan sa buhay ministeryo ng isang pare. Kaya talagang sobrang challenging. Pero sa kabila ng lahat, babalik nga tayo doon sa pinagmumulan ng lakas, yung buhay panalangin, ugnayan kay Kristo, at pag naunawaan mo yung ugnayan na ito, mas dumadaling unawain yung mga bagay na nangyayaring challenges sa paligid. Dahil ito hindi nangyayari lamang dahil kagustuhan na nasa paligid ko. Ito ay nangyayari dahil kagustuhan ito ng Diyos na tumawag sa akin para subukin ako at patatagin ang sarili ko. Nang sa gayon, pag dumating ako sa punto na ako'y ordinahang isang pare, ay mas maging handa ang aking kalooban at mas maging totoo ko sa pangakong bibitawan ko pag ako'y inordinahan. Sa seminaryo, hinuhubog ang isang seminarista sa buhay espiritual, intelektual, pastoral, at pakikipamuhay sa pamayanan. Sa totoo lang na naging mahirap yung pre-diaconal program. Kasi kami ang first batch, yung batch namin, ang first batch na dumanas ng program under kay Bishop Ruperto. Iba kasi yung programs, depende sa obispo. So, sa batch namin, this is the first time in-implement yung program. So, understandably, dahil first time, maraming adjustments, maraming pagsubok, maraming sinuong. Tumagal din ng more than 1 year yung pre-diaconal program. Pero kahit matagal, kahit mahirap, nakakatuwa kasi sa pag-ikot namin sa diocese, sa pagtuklas ko ng iba't ibang ministeryo sa diocese, naturuan ako ng iba't ibang klaseng tao. Hindi lang mga pari, kundi mga laiko na tahimik na naglilingkod sa simbahan. Hindi natin kilala ang kanilang pangalan, hindi natin nararamdaman ang kanilang ginagawa. Pero napakalaki ng mga kontribusyong binibigay nila sa ating diocese. At yun ay na-appreciate ko ng sobra. Kasi bakit? Nagkaroon ako ng mas malalim na pagmamahal sa diocese na paglilingkuran ko. Nakita ko yung iba't ibang mukha ng paglilingkod na ipinabapresenta ng diocese natin. At natuto ko kung paano mamahalin, pabigyan ng halaga ang bawat ministeryo sa isang parokya, sa isang komunidad. Kasi bakit? Lahat ng bagay na ito ay nagiging isang bahagi ng katawan ni Kristo, ang simbahan. Kung hindi ko papangalagaan ang bawat bahagi, ang bawat parte nito, ang nagsasuffer ang simbahan. Kaya I'm very grateful sa gabay ng ating Bishop Ruperto, sa kanyang wisdom, kung saan niya ako binadala, kung anong klaseng ministeryo ang pinaranas niya sa akin. Dahil dito ko natuklasan ang ganda ng paglilingkod sa simbahan. Na meron katuwang ang pari na maglilingkod sa sambayanan ng Diyos. Minsan hindi lang nabibigyan ng halaga. Kaya nga kung may naituro sa akin ang pre-diaconal program is bigyan ng halaga ang mga laiko sa simbahan. Hindi makapagtrabaho ng maayos ang pare kung hindi dahil sa kanila. Kaya yun ang something na I'm grateful for sa pre-diaconal program. And siguro in addition, kaya masaya din ako sa pre-diaconal program, yung mga inaaral namin sa seminaryo, nababasa lang sa libro, tinuturo ng mga propesor, ay naisasabuhay na namin ng aktwal. Yung pakikitungo, pamamahala, pakikisalamuha, na dati mga teorya ay nagiging totoo at praktikal sa pamamagitan ng mga nakasalamuha ko sa pre-diaconal program. Sa ministeryo bilang diakono, mas nakikita ang tunay na mukha ng paglilingkod, ang pakikinig sa kapwa, ang paggabay sa kanila, pakipaglakbay kasama ng bayan ng Diyos, gayon na rin ang pagpapahayag ng kanyang salita at pagpapalalim nito nang lubos nila itong maunawaan. This week lang nag-sink in sa akin yung tatanggapin ko. Nung sinabi sa akin yung ako'y oordinahan, nung pinadala sa akin ng obispo ang liham para sa aking ordinasyon, totoo hindi ko alam yung mararamdaman ko nun. Kasi lagi ko sinasabi, o kahit sino mas seminarista sasabihin, we always look forward kung kailan kami oordinahan.
Wala naman siguro seminaristang magsasabi na hindi ko nilook forward ang aking ordination. Pero nung nandun na, hindi ako makapag-react. Same nung ako'y sinabihan magiging ordinahang diakono, hindi mag-sink in sa akin agad. Kasi it is a grace na hindi binibigay kahit kanino man. Ordination is not a simple grace na pwedeng tanggapin na lamang ng basta-basta. At sa mahigit 10 taong ko sa paghuhubog sa seminaryo, alam namin kung gaano kalaking privilege na mabigyan ng grasya ng ordinasyon. Kaya kahit hanggang ngayon, mixed emotions pa rin. Masaya, syempre. Sino ba namang hindi magiging masaya pag sinabihan kang oordinahan ka na? Pero syempre, nandyan ang takot, nandyan ang pangamba. Hindi mo alam what lies ahead after the day of ordination. Ang ordinasyon kasi isang araw lamang. Pero yung buhay pagiging isang pare hanggang sa huling hininga. At hindi ko alam kung ano mangyayari pa sa mga susunod na araw, buwan o taon. Yun ang nagbibigay sa akin ng kaba. Nagbibigay sa akin ng konting takot. Pero in the end of the day, katulad nung bunga ng aking mga pananalangin itong mga nakarang araw habang naghahanda sa ordinasyon, hindi ako natatakot, nababawasan yung takot. Kasi bakit? Alam ko naman merong akong kaagapay na naglalakbay. Alam kong nandyan ang Diyos na tutulungan ako, gagabayan ako, ituturo sa akin ng tamang daan. At alam ko magpapadala siya sa akin ng mga tao na magiging kamanlalakbay ko sa tatahaking kong bagong landas bilang isang pare. Kahit malimutan ang pangalan ko, hindi maalala yung mga proyektong ginawa ko, o hindi makita yung ganda ng mga naiisip ko para sa komunidad, o magandahan man sa mga humiling bibitawan ko. Pero yung mapalapit lamang sila kay Kristo, malaking bagay na sa akin yun. Hindi naman ako ang sentro ng pagkapare. Isa lang akong instrumento ng Diyos na pinili niya mula sa karamihan. Kahit mahina, kahit maraming kakulangan, pinili pa rin niya. Hindi para ako ang maging sikat, para hindi ako ang maging tampok, kundi makita si Kristo sa aking pagmiministeryo sa kanyang sambayanan. May halong saya, pasasalamat at kaunting pangamba. Ngunit higit sa lahat, may pag-asa at pagtitiwala sa Diyos na tumawag. Ang bukasyon ay hindi lamang tungkol sa isang minsanang desisyon na aking ginawa. Ito ay tungkol sa Diyos na patuloy na tumatawag at sa akin na patuloy na tumutugon. Sa bawat hakbang ng paglalakbay na ito, hindi ako nag-iisa. Alam kong lagi kong kasama ang Diyos at ang lahat ng mga taong naging bahagi ng aking kwentong bukasyon. Sa mga kabataang maaaring nakararamdam ng parehong tawag, huwag matakot makinig. Huwag matakot tumugon. Sapagkat kapag ang Diyos ang tumawag, siya rin ang gagabay sa bawat hakbang. Panginoon, narito ako. Isugo mo ako.